Yusek, good afternoon. Kukuha lang po ako ng reaction na Yusek, no, regarding doon sa naging takbo po ng 15th day na impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na Attorney kay Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututulan ito ng prosecution. Sa pananaw niyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial? Okay. Even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay 1 day. Dahil kahit sa isang araw, magbilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natandaan, ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ICPAW. Pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP. Para kapag may tanong ang COA, madali nyo mapapakita kung saan talaga ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag natin kalimutan, meron pong VP-SPG at bilang Vice President, ang proteksyon po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. Hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions, okay. Yung sagutan ni na Attorney Capunan and Attorney Ferrer. As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So hindi po alam ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipilitin mong sumagot na oo o hindi. Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense?
Yung pagtatanong ng mga misleading questions? Ayoko mag-judge. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Kat Domingo, MSB. Undersecretary, also as a lawyer, what do you make out of the defense's manifestation sa latter part ng hearing na apparently hindi po pala about sa misleading questions, yung sinasabi daw na this is not allowed because when I'm not sure if you watched it live, pero while we were watching it, we were of the impression na yung sinasabi ng defense counsel na this is not allowed was pertaining to this is allowed was pertaining to misleading questions. But then the manifestation later on, hindi daw pala yun yung tamang context. What do you make out of that manifestation of the lead defense counsel? Alam mo, isang lawyer dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang ma-retain sa'yo yan. So at that time, again, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction eh. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte. So sinampahan din sila ng DOJ. May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung suggestion din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood na. Pero wala po bang conflict yun, Yusek, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President, and of course, one of the articles of impeachment is about grave threat. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte? Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Pero paano po makakaapekto yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man? Iba pa rin. Halimbawa lang po na ito ay ma-dismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats. So, pwede siyang maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun. Thank you, Yusek. Ano ba ang kulang? As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. What do you mean by that, Yusek? So if it's not a simple grave threat, ano dapat? For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Yusek, good afternoon.
Kukuha lang po ako ng reaction na Yusek, no, regarding doon sa naging takbo po ng 15th day na impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututulan ito ng prosecution. Sa pananaw nyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial? Okay. Even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay 1 day. Dahil kahit isang araw, mabilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natandaan, ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ICPAW, pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP, para kapag may tanong ang COA, madali nyo mapapakita kung saan talaga ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag nating kalimutan, meron pong VP SPG at bilang Vice President, ang proteksyon po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. Hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions, okay. Yung sagutan ni na Attorney Capunan and Attorney Ferrer. As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So hindi po allowed ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipilitin mong sumagot na oo o hindi. Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense?
Yung pagtatanong ng mga misleading questions? Ayoko mag-judge. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yon. Okay, thank you, ma'am. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, also as a lawyer, what do you make out of the defense's manifestation sa latter part ng hearing na apparently hindi po pala about sa misleading questions, yung sinasabi daw na this is not allowed because when I'm not sure if you watched it live, pero while we were watching it, we were of the impression na yung sinasabi ng defense counsel na this is not allowed was pertaining to this is allowed was pertaining to misleading questions. But then the manifestation later on, hindi daw pala yun yung tamang context. What do you make out of that manifestation of the lead defense counsel? Alam mo, isang lawyer dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang ma-retain sa'yo yan. So at that time, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte? So sinampahan din sila ng DOJ. May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung suggestion din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood na. Pero wala po bang conflict yun, Yusek, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President and of course, one of the articles of impeachment is about grave threat. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte? Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Pero paano po makakaapekto yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man? Iba pa rin. Halimbawa lang po na ito ay ma-dismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats. So, pwede siyang maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun. Thank you, Zek. Ano ba ang kulang? As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. What do you mean by that, Yusek? So if it's not a simple grave threat, ano dapat? For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition.